Aminado naman ako na sa sobrang damage nitong buhok ng client ko, kahit na kaya ko siyang i-rebond, Keratin Opti-Straight pa rin ang nagdala. At sa puntong ito ay nagdadalawang isip pa akong i-rebond ulit kung sakaling bumalik siya para i-touch up ang regrowth. At hindi nga ako nagkamali. Kasi nung humaba na ang regrowth, bumalik siya sa salon. Gusto niyang ipariband ulit pero nagdadalawang isip ako sapagkat highly sensitized yung barrier at gusto niya pa talagang ipapantay yung kulay. Kaya pinagbigyan ko. Sa regrowth lang ako nag-focus at nang pumantay na ay dun ko na napagtanto. Parang dehado akong i-reband to Kaya nakapag-decide ako agad na Keratin Opti-Straight yung gagamitin ko. In-spray ko muna ng pH balancer yung barrier para tumibay-tibay din. Nung huling handle ko dito, naghihingalo na yung laylayan nito So, bond builder muna bago in-applyan ng Keratin Opti-Straight Blue variant. Ibinabad ko lamang ito sa loob ng 3.5 hours sapagkat kulot na kulot yung buhok ng client. Kaya gamit ang ating salamangka ay napagtagumpayan pa rin natin yung proseso. Umi-straight talaga yung buhok niya at bumagsak. Hindi nga lang kagaya ng rebond na talagang flat na flat. Pero in-explain ko rin naman sa kanya na hindi na talaga kayang i-rebond yung ganong status ng hair. Pero ang tanong, pwede na bang i-rebond kung sakaling babalik siya sa loob ng ilang buwan? At nung bumalik siya sa akin ay nandito na ako sa bagong shop ko. Matagal-tagal ko ring pinaghandaan ang bagay na to. Kasi alam ko magpapariband na talaga siya sa muli naming pagkikita. Marami kasi nagtatanong kung pwede bang i-rebond ang buhok na galing sa Keratin Opti-Straight or acid straighteners. Kaya gamit ang aking kaalaman mula sa hair anatomy, hair chemistry, kung paano gumagana ang chemical sa hair structure. Ang regrowth ng kanyang buhok ay nangangailangan ng mas matapang na variation ng hair rebonding cream 1. Kaya inihanda ko na agad ang variation ng rebonding cream 1 na compatible sa very resistant hair regrowth. At syempre hindi mawawala ang pH balancer na magpoprotect sa mga parte ng buhok na hindi kailangang tamaan ng rebonding cream 1. Ang Queenplex naman ay hinalo ko sa rebonding cream 1 sapagkat nakakatulong to para mas mapaganda ang reduction. Bago natin a-applyan ng rebonding cream 1 ang hair, poprotektahan muna natin ng pH balancer ang barrier. Kasi ang rebonding cream 1 na inihanda natin ay para lamang sa regrowth. Masyadong mataas ang alkalinity nito at mas mabilis ang reduction kung sakaling naitama natin siya sa ibang parte ng hair na hindi naman bahagi ng regrowth. Kaya napaka-importante talagang mag-apply muna ng pH balancer upang makontrol natin ang atake ng reduction para hindi ma-overprocess para iwas irreversible damage. Matapos ang pH balancer application ay nag-apply na ako agad ng rebonding cream 1. Ito ang pinaka-safe na method para maiwasan natin ang overprocess. Kapag na pH balancer mo yung barrier, hindi talaga yan mapuputol. Kaya sa mga nagsasabi na hindi na pwedeng i-rebond ang mga buhok na